Oppo A12. Walang reaksyon ang charging at medyo maluwag na rin ang saksakan. Ayan, kapag i-open natin, ayan, nag-on po siya pero hindi po siya nagsa-charge. Wala pong reaksyon ang charging at nag-iinit ang motherboard. So ayan, tinanggal ko po yung battery at chinik up ko yung ilalim. Dahil napalitan ko na ito ng charging pin dahil ang sabi hindi lang daw mag-charge at dahil maluwag ang charging pin, pinalitan ko siya. At nung napalitan ko ng bagong charging pin, wala pa ring reaksyon at grabe nag-iinit ang motherboard. At duda ko dito mga idol dahil magdamag daw nilang chinarge at bigla na lang daw hindi nakargahan or nag-charge. Kaya ayan, tinanggal ko agad yung bakal dahil sa ilalim nito, nandito po ang charging IC at UBP IC. Magkatabi po yan sila mga idol. At nakita ko ito yung uminit ang pinaka UBP IC. At buti na lang meron tayong galing sa scrap na board. Pero good po ang UBP IC or yung over voltage protection. Ito po yung madalas unang nasisira kapag na-overcharge. Dito muna siya bago sa charging IC. Kaya ayan, una ko pong tinanggal ang galing sa scrap board. So gumamit po tayo ng 350 heat temperature para safe naman po ang pagtanggal. At dahil original IC ito mga idol, diretso lapat na natin ito. At tanggalin ulit natin ang galing doon sa umiinit na IC or OBP IC. 350 heat pa rin ang gagamitin natin. At ayan mga idol, kapag lumambot na, iangat natin. At diretso na natin ilapat yan mga idol dahil original IC po yan. Madali po yan kumapit. At i-shake lang po natin yan. 350 heat temperature pa rin ang gamit natin. At ayan mga idol, nalapat na natin. At tingnan natin kung mag-charge. So nag-apply ulit tayo ng lacquer thinner. At ito po yung umiinit mga idol, tinanggal natin at napalitan na natin galing sa scrap board. At ayan, testing na po natin kung gagana ba ang ginawa natin. Kaya ingatan nyo mga idol, huwag kayo mag-charge magdamagan dahil kapag nagkataon na masira ang UBP IC, talagang lulusawin niya ang laman ng battery dahil mag-iinit ang motherboard. At ayan, after natin napalitan ng UBP IC, napagana natin kaagad. So yun talaga ang may tama. At ayan, ilang minuto lang, meron na agad 1% at hindi na po nag-iinit ang motherboard. So nasolve po natin doon sa pinaka-IC na pinalitan natin. At ayan, i-assemble na po natin mga idol at tingnan natin kung mag-open siya mamaya. At grabe mga idol, napasubo po tayo gawin ito dahil estudyante po ang may-ari nito. So wala po siyang ka-budget. Kaya ayan, ginawa natin ng paraan para magamit niya ulit at para naman makatulong tayo. At inantay din pala ang paggawa nito. Kaya ayan, inuna ko ito sa paggawa. At ayan, tingnan natin kung magtuloy sa menu. At sa kabutihang palad, ayan, nag-charge na at nag-open na siya. At ito lang po ang pinalitan natin. At ibalik na natin sa may-ari. Okay na to. Kaso marami tayong pinalitan na pisa. Dalawa. Yung ano mo, maluwag na. Yung charging pin. Yung charging pin mo, maluwag na. Pinalitan ko rin pati yung UBP IC. Nag-iinit kasi siya, oh. Hawakan mo. 500 lang lahat. Papabalik ko na lang po kayo dito. Ito lang dala mo? Sige, Okay sige. na po to? Oh, okay na, nag-charge na. Lakas kasi ng init kanina. Kaya kahit palitan ng charging pin, kidlat lang siya, nawawala.